Mainit ang araw ngunit mas mainit ang mata ng mga taong tumitingin kay Nestor habang siya'y nag-aayos ng mga isdang inilalatag sa kanyang maliit na pwesto sa palengke. Pawisan, sunog sa araw, at may amoy ng isda ang kanyang katawan, mga katangiang madalas pagtawanan ng mga tao, lalo na ng pamilya ni Lorraine. Oy, ayan na naman yung amoy pusit na yan, bulong ni Maricar, ang tiyahin ni Lorraine, habang napapailing. Kawawa naman si Lorraine kung siya ang mapapangasawa ng ganyan, sabay ngising asar ni Jomar, pinsan ni Lorraine, habang pinagmamasdan si Nestor na maingat na tinatanggalan ng kaliskis ang isang bangus. Sa di kalayuan, si Lorraine ay papunta sa palengke upang bumili ng mga sangkap para sa niluluto ng kanyang ina. Maganda si Lorraine, maputi, mahinhin, at laging maayos ang bihis. Bagamat hindi sila mayaman, mataas ang tingin ng kanyang pamilya sa sarili nila, lalo na kung ikukumpara kay Nestor. Habang papalapit si Lorraine, napatigil si Nestor sa ginagawa. Tiningnan niya ito mula sa malayo, at kahit saglit lang, tila tumigil ang mundo. Tahimik siyang napangiti, ngunit iba ang reaksyon ni Lorraine. Og, bakit palagi siyang nandito sa daraanan? Initang tanong nito sa sarili. Parang wala nang ibang mapwestuhan. Narinig iyon ni Nestor. Ngunit sa halip na magalit, pinili niyang ngumiti. Sanay na siya, mas masakit na ang nasabi ng iba noon. Magandang umaga, Lorraine, bati niya ng mahinahon. Ngunit tumalikod lang si Lorraine at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi man lang siya nilingon. Hindi alam ni Lorraine na ang isda niyang binibili araw-araw sa ibang pwesto ay galing din kay Nestor. Hindi rin niya alam na ang tuition fee niya sa universidad ay bayad na, hindi ng scholarship, kundi ng isang taong matagal nang nagmamasid sa kanya mula sa likod ng mga isda, amoy palengke, at tahimik na pagkalinga. Isang lihim ang tinatago ni Nestor. Isang lihim na, kapag nabunyag, ay magpapabago sa buhay nilang lahat. Pagkauwi ni Nestor mula sa palengke, tahimik siyang pumasok sa isang lumang bahay na nasa gilid ng looban. Sa unang tingin, akala ng lahat ay barong-barong ito, lumang kahoy, kalawangin ang bubong, at may mga sirang bintana. Pero kung susulyap sa loob, kabaligtaran ang makikita. Makinis ang sahig, may malinis na sala, at isang maliit na tanggapan na may laptop, filing cabinet, at ilang dokumentong may tatak ng mga lupa at ari-arian. Isa itong nililihim na bahagi ng kanyang pagkatao, si Nestor ay hindi lamang tindero ng isda. Siya ang tunay na may-ari ng mga paupahang apartment sa gilid ng palengke, kabilang na ang inuupahang bahay ng pamilya ni Lorraine. Umupo siya sa kanyang maliit na opisina at binuksan ang laptop. Binuksan niya ang isang folder na pinamagatang Lorraine Scholarship. Inisa-isa niya ang mga resibo ng bayad sa eskwelahan ni Lorraine, mga donasyon sa universidad na nakapangalan sa isang alias, Domingo S. Villarreal, ang pangalan ng kanyang yumaong lolo. Kinuha niya ang isang sobra, nilagyan ng 5,000 piso, at sinulatan ng maliit na liham. Para sa pag-aaral mo, Lorraine. Sa bawat pangarap mo, kasama ako kahit hindi mo alam. Itinupi niya ito ng maayos at nilagay sa isang brown envelope. Isang batang lalaki, si Baste, ang sumulpot sa pinto. Kuya Nestor, dadalhin ko na po ba ulit to sa nanay ni Lorraine? Tumanggaw si Nestor. Ingat ka, ha? Huwag mong sabihin galing sa akin. Opo, sagot ng bata, saka lumakad palayo. Habang pinagmamasdan niya ang batang naglalakad, napabuntong hininga si Nestor. Bakit ganito, Lorraine, hindi mo ba ako kailanman mapapansin kung hindi ako mayaman? Samantala, sa bahay ng pamilya ni Lorraine. Ma, may sulat na naman tayong natanggap mula sa sponsor ni Lorraine. Sigaw ng ina niya, habang hawak ang sobra. Praise the Lord! Sabay ngiti ng ama. Buti na lang talaga at may taong tumutulong sa anak natin. Ewan ko ba kung sino siya, pero ang bait niya. Si Lorraine naman ay tahimik lang habang binabasa ang liham. Paulit-ulit ang mga salitang, kasama ako sa pangarap mo. Hindi niya alam kung bakit, pero tila pamilyar sa kanya ang sulat kamay. May kakaibang init na naramdaman siya habang binabasa ito. Habang siya'y nag-iisip, bumalik sa isipan niya ang mukha ni Nestor, mga mata nitong laging puno ng pag-unawa at katahimikan. Napailing siya. Imposible, bulong niya. Hindi siya. Ngunit ang puso niya, unti-unting kinakatok ng isang katotohanang hindi niya pa kayang aminin. Mabigat ang langit sa hapon ng Sabado. Parang binabalaan ang buong bayan ng paparating na buhos ng ulan. Sa palengke, nagsisimula ng magayos ng paninda ang mga tindero upang makauwi na bago pa sila abutan ng bagyo. Si Nestor, kahit pabasa na ng ulan ang kanyang balikat, ay kalmado pa ring nag-aayos ng isda. Isa-isa niyang tinakpe ng yelo ang mga natirang hindi nabenta at inihanay ang mga ito sa isang styrofoam box. Tila wala siyang pakialam sa ginaw ng hangin o sa lakas ng patak ng ulan, ang tanging laman ng isip niya ay si Lorraine.
Sa kabilang dako ng palengke, si Lorraine ay galing sa unibersidad. Wala siyang payong at basang-basa na ang uniforme. Naghahanap siya ng masisilungan nang mapansin siya ni Nestor mula sa kanyang pwesto. Lorraine. Tawag ni Nestor habang tinatakpan ang kanyang paninda. Dito ka muna, may trouble ako. Napilitang lumapit si Lorraine. Sa unang pagkakataon, wala siyang lakas para tumanggi. Malamig, pagod siya, at wala nang ibang mapagsisilungan. Pagdating niya sa ilalim ng trapal, inabot ni Nestor ang kanyang lumang jacket. Suotin mo muna, baka sipunin ka. Tiningnan ni Lorraine ang jacket, medyo marumi at amoy isda. Okay lang, sabi niya, bagamat may alinlangan. Pero sa halip na isuot, ipinatong na lang niya ito sa kanyang balikat. Tahimik ang pagitan nila habang malakas ang ulan. Worry may musika ang bawat patak, tila sinasalamin ang bigat na nararamdaman ni Nestor sa kanyang dibdib. Hindi mo kailangan gawin to, sabi ni Lorraine, pilit na iwas ang mata. Alin? Sagot ni Nestor. Yung pagiging mabait, yung pakialam mo. Hindi naman kita hinihingian ng tulong. Tumanggaw lang si Nestor. Hindi siya sumagot agad. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Hindi rin kita kailangang kumbansihin. Basta kapag kailangan mo ng tulong, andito lang ako, sabi niya, banayad pero totoo. Muling natahimik ang dalawa. Sa gitna ng trapal, sa ilalim ng ulan, may katahimikang mas malalim pa sa anumang salita. Sa kabila ng basang damit, malamig na hangin, at amoy isda, may kakaibang init na gumapang sa puso ni Lorraine. Hindi pa man niya nauunawaan, pero parang sa unang pagkakataon, may nakita siyang bago kay Nestor. Hindi lamang siya tindero, may lalim ang kanyang mga mata. May mga kwentong hindi sinasabi. At sa paglakas ng ulan, may isang damdamin ding unti-unting kumikawala sa mga pusong dati hindi nagpapansinan. Matapos ang insidenteng iyon sa ulan, hindi na maalis ni Lorraine sa isipan ang mga salitang binitawan ni Nestor. Simple, tahimik, ngunit may bigat. Sa mga sumunod na araw, nahuli niya ang sariling pinagmamasdan si Nestor habang abala ito sa pagtitinda. Ang dating iniiwasan niyang amoy isda, tila hindi na ganoon kabigat sa ilong. Ang maduming kasuotan nito ay tila hindi na rin ganoon kababa sa kanyang paningin. Bakit ba parang may kakaiba sa kanya? Tanong niya sa sarili habang tahimik na naglalakad pa uwi. Sa bahay, abala ang kanyang ina sa pag-aayos ng bagong sulat na muli na namang dumating mula sa misteryosong tagapag-aral ni Lorraine. Anak, may padala na naman ang sponsor mo. Patibaon mo daw sa OJT mo, sagot na niya. Ang bait talaga. Tuwang-tuwa ang kanyang ina habang inaabot ang sobra. Nang buksan ni Lorraine ang liham, muli, na naman niyang nabasa ang parehong mensahe. Kasama ako sa bawat hakbang mo, kahit hindi mo ako kilala. Napahawak siya sa dibdib. Sa mga liham na ito, parang may pusong humihinga sa pagitan ng bawat linya. May damdaming tila kilala siya, ang totoong siya, hindi lang bilang isang estudyante, kundi bilang isang taong may pangarap, may damdamin, at may halaga. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop at sinubukang hanapin kung sino ang misteryosong sponsor. Lahat ng pangalan sa scholarship ay nakalista, ngunit ang Domingo S. Villarreal ay wala sa database ng school. Misteryoso ka talaga, bulong niya. Samantala, sa kanyang opisina sa loob ng lumang bahay, tahimik lang si Nestor habang tinatitigan ang isang lumang litrato, larawan ni Lorraine noong high school pa ito. Payak, walang makeup, nakapigtail at nakangiti habang hawak ang medalya. Ang pangarap mo ang pangarap ko, bulong niya sa sarili. Kahit kailan, hindi mo man ako mahalin, okay lang. Basta matupad mo ang mga pangarap mo. Isinara niya ang drawer at dumungaw sa bintana. Mula roon, kita ang bahay ni na Lorraine na may ilaw sa silid nito. Nakasilip si Lorraine sa bintana, hawak ang liham na isinulat niya. Tila magkalapit na sila, at gayon pa man, napakalayo pa rin ng pagitan. Biyernes ng hapon, kararating lang ni Lorraine mula sa OJT training niya sa isang kumpanya sa lungsod. Bitbit niya ang ilang requirements, pagod ang katawan ngunit masaya dahil malapit na siyang makatapos ng kolehiyo. Isang hakbang na lang at maaabot na niya ang pangarap na pinaghirapan ng matagal na panahon. May good news ako. Pwede na daw akong mag-apply agad ng trabaho pagkatapos ng graduation. Masiglang wika ni Lorraine. Talaga ba, anak? Buti na lang talaga at may sponsor ka. Sana makilala natin siya. Dapat pasalamatan natin siya ng personal, sabi ng ina, habang nakatingin sa sobra ng huling padala. Yun nga, Maria, gusto ko na siyang makilala, seryosong sagot ni Lorraine. Parang, may koneksyon ako sa kanya. Hindi ko maipaliwanag. Siguro may gusto sa'yo yun, biro ni Maricar, ang tiyahin. Baka mayaman pala yun, tapos papakasalan ka.
Napangiti si Lorraine ngunit sa likod ng ngiti, may bumabagabag sa kanya. Kinabukasan, Sabado, maagang gumising si Lorraine. May plano siyang alamin ang totoo. Napag-isip-isip niyang sumunod kay Baste, ang batang madalas magdala ng mga sobre mula sa misteryosong sponsor. Sa pagkakataong ito, nakita niyang si Baste ay pumasok sa looban, at doon nagtungo sa bahay na luma, may kalawang sa bubong, ang bahay ni Nestor. Napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit, dito siya pumunta? Bulong niya. Tahimik siyang nagkubli sa likod ng puno habang pinanood si Baste na inabot kay Nestor ang sobra. Pagkabigay, ngumiti si Nestor at binigyan ng bata ng candy. Pagkaalis ni Baste, marahang lumapit si Lorraine. Huminga siya ng malalim at kumatok sa pinto. Nagulat si Nestor sa pagbukas ng pinto, nandoon si Lorraine, malamig ang mukha, ngunit naniningning ang mga mata. May halong pagtataka at galit. Nakita ko si Baste. Dito niya dinala ang sulat. Hindi na nakapagsalita si Nestor. Anong totoo, Nestor? Ikaw ba ang sponsor ko? Tahimik pa rin si Nestor. Walang katagang lumabas sa kanyang bibig. Sabihin mo sa akin. Sa dami ng taong nagtangkang tumulong sa akin, bakit ikaw? At, bakit mo to itinago? Dahan-dahan siyang tumango. Oo, ako. Ako ang sponsor mo, mula pa noong pumasok ka sa kolehiyo. Pero bakit? Dahil gusto kong matupad ang mga pangarap mo. Kasi, matagal na kitang iniibig, Lorraine. Kahit pa hindi mo ako kailanman pinansin. Kahit patingin mo sa akin ay mababa. Napatigil si Lorraine. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang damdamin. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, galit, hiya, o awa. Niloko mo kami. Mariing wika niya. Pinaniwala mong isa ka lang simpleng tindero. Nagkunwari kang mahirap pero ikaw pala ang may-ari ng bahay namin. Ikaw ang nagbabayad ng kinabukasan ko. Para saan? Para utang na loob ko sa'yo ang lahat. Umiwas ng tingin si Nestor. Hindi. Wala akong hinihinging kapalit. Gusto ko lang makitang masaya ka. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lorraine. Ang hirap mong unawain, Nestor. Ang hirap tanggapin na ang taong iniiwasan ko ay siya palang humawak sa mga pangarap ko. At ng mga sandaling iyon, tumalikod siya, at iniwan si Nestor sa harap ng pinto, basang-basa, hindi ng ulan, kundi ng luha at sakit na matagal niyang kinimkim. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin mawaglit sa isipan ni Nestor ang huling mga salitang binitiwan ni Lorraine. Sa bawat takbo ng oras, ang bahay niya ay tila naging kulungan. Ang tahimik na loob ng kanyang tahanan ay nagsimulang maging masikip, hindi dahil sa dami ng gamit kundi dahil sa bigat ng damdamin. Araw-araw pa rin siyang bumabalik sa palengke, tahimik lang, tulad ng dati. Ngunit ang dating may sigla niyang kilos, ngayon mabigat, mabagal, at malayo ang tingin. Wala na ang dating ngiti. Wala na ang dating init ng pag-asa. Samantala, si Lorraine naman ay hindi rin matahimik. Sa eskwelahan, madalas siyang tulala. Hindi na niya kayang tingnan ang mga sobre ng ayuda na padala ni Nestor. Pinili niyang hindi natanggapin ang huling padala. Isinauli ito sa bata. Pakisabi kay Kuya Nestor, hindi ko na to kailangan, malamig niyang wika kay Baste. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi niya sinasabi ang totoo. Alam niyang ang lahat ng narating niya, lahat ng pangarap na halos abot kamay na niya, ay may aninong pinaghirapan sa likod nito. At ang aninong iyon ay si Nestor, ang lalaking hinusgahan niya, pinaratangan, at tinanggihan. Sa palengke, isang araw, hindi na nakita ng mga tindero si Nestor. May bulong-bulungan. Baka nagkasakit, sabi ng ilan. Baka nalugi, sabi ng iba. Ngunit ang totoo, si Nestor ay umalis. Tahimik siyang lumipat ng tirahan sa kalapit bayan, dala ang tanging layunin, makalimot. Isang linggo ang lumipas. Wala na si Nestor, sabi ni Baste kay Lorraine. Umalis daw. Hindi man lang nagpaalam. Nagulat si Lorraine. Parang tinusok ang puso niya. Isang uri ng pangungulila ang biglang lumukob sa kanya, isang damdaming pilit niyang itinanggi sa mahabang panahon. Doon niya napagtanto, si Nestor pala ang naging sandalan niya, kahit hindi niya ito nakikita. At ngayong wala na ito, ngayon lang niya naramdaman ang kawalan. Kinagabihan, muling binuksan ni Lorraine ang drawer kung saan niya itinago ang lahat ng liham ni Nestor. Isa-isa niya itong binasa, paulit-ulit, hanggang sa umabot siya sa isang sulat na hindi pa niya nababasa noon. May petsang mas luma pa sa unang padala, mukhang hindi ito naipadala kaagad. Ang sulat ay mas mahaba kaysa sa mga nauna. Lorraine, alam kong hindi mo ako kailanman mapapansin gaya ng iba. Pero hindi ako humihiling na mahalin mo ako. Ang hiling ko lang, sana balang araw, makita mo akong higit sa amoy isda at putik sa palengke.
Sana makita mo akong tao rin, may puso, may pangarap, at higit sa lahat, may pagtingin sa'yo na totoo at dalisay. Kung darating man ang araw na kailangan mong umiyak, sana hayaan mong ako ang samalaw ng luha mo, even from afar, nagmamahal, Nestor. Tumulo ang luha ni Lorraine habang binabasa ito. Tinakpan niya ang bibig habang tahimik na humahagulhol. Patawad, Nestor, bulong niya. Hindi ko nakita ang totoo mong halaga. Umaga ng linggo. Tahimik ang buong bahay. Nakatitig lang si Lorraine sa larawan niya noong graduation day, kasalukuyang nakapatong sa maliit na altar katabi ng liham ni Nestor. Wala si Nestor sa larawan, ngunit alam niyang kung hindi dahil dito, hindi niya mararating ang entabladong iyon. Bulalas niya, habang nagsusuklay. Aalis muna ako. May pupuntahan lang ako. Anak, saan ka pupunta ng ganito kaga? May kailangan akong hanapin, o mas tamang sabihin, may kailangan akong ayusin, sagot niya bago mabilis na lumabas ng pinto. Sa palengke, pinuntahan niya ang mga nakasama ni Nestor, si Aling Pilar, si Mang Ben, at maging si Baste. Lahat sila, iisa ang sagot, umalis si Nestor, pero walang tiyak kung saan. Basta ang huling narinig namin, doon daw siya tumuloy sa isang baryo sa kabilang bayan, San Rafael. May kaibigan daw siyang may palaisdaan doon, kwento ni Mang Ben. Salamat po, wika ni Lorraine, at agad siyang sumakay ng jeep papuntang San Rafael. Sa San Rafael, halos isang oras siyang nagtanong-tanong. Paulit-ulit na paglalarawan, lalaki, medyo kayumanggi, tahimik, nagbebenta ng isda dati, ang pangalan ay Nestor. Halos sumuko na siya, hanggang sa isang matandang babae ang nagsabi, yung lalaking tahimik na mahilig tumulong sa mga bata. Baka si Mang Nestor ngayon. Nakikituloy sa may palaisdaan sa dulo ng ilog. Madalas nakaupo lang doon, nagsusulat o nagpapakain ng isda. Napabilis ang tibok ng puso ni Lorraine. Agad siyang nagpasalamat at tinungo ang nasabing lugar. Sa dulo ng ilog, sa lilim ng mga puno, nakita niya ang pamilyar na silhwete ni Nestor. Nakaupo ito sa bangko na yari sa kahoy, nakatalikod sa kanya. Hawak nito ang lumang notebook, ang journal kung saan isinulat ni Nestor ang mga hindi niya masabi ng harapan. Hindi ko akalaing makikita pa kita, mahinang wika ni Lorraine. Napalingon si Nestor. Nagulat ito, ngunit agad ding tumagilid ang tingin, parang ayaw umasa. Bakit ka nandito? Tanong niya, mahinahon. Para humingi ng tawad, sagot ni Lorraine habang palapit. Para sabihing mali ako, sa lahat ng akala ko tungkol sayo. Tahimik si Nestor. Hindi ko nakita ang puso mo, kasi masyado akong bulag sa pride ko. Akala ko ang halaga ng tao ay nasusukat sa laman ng bulsa, pero ikaw, ipinakita mong ang tunay na yaman ay nasa tibok ng puso. Napatitig si Nestor sa kanya. May kinikimkim na luha sa gilid ng mga mata nito. Hindi ko inasahang darating ka. Hindi ko rin inasahang hahanapin kita. Pero ngayon, alam ko na, hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Hindi bilang tagapag-aral, kundi bilang taong higit pa sa lahat ng inaakala ko. Tumayo si Nestor, dahan-dahan. Hindi niya alam kung yayakapin ba si Lorraine, o titingnan lang. Ngunit si Lorraine na mismo ang lumapit at mahigpit na niyakap siya. Salamat, Nestor, sa lahat, at sa gitna ng katahimikan sa tabi ng ilog, habang humahaplos ang hangin sa mga dahon, muling tumibok ang dalawang pusong minsan ay nagkalayo, ngayon, nagsisimula ng maghilam. Magkakasabay na bumalik sina Nestor at Lorraine sa baryo, dala ang bagong simula sa puso. Ngunit sa kanilang pagdating, hindi masayang pagtanggap ang bumungad, kundi mga matang mapanuri, mapanghusga, at puno ng tanong. Sa harap ng bahay, sumalubong ang ina ni Lorraine, si Aling Rosa, na agad napakunot ang noo nang makita kung sino ang kasama ng anak. Anak, anong ibig sabihin nito? Malamig ang tinig ni Rosa. Marahang sagot ni Lorraine. Gusto kong ipakilala si Nestor, ang lalaking matagal nang tumutulong sa akin. At, siya ang mahal ko. Parang nabingi si Rosa. Saglit siyang natahimik, bago sumabog ang galit. Yan ang tinutukoy mong mahal mo. Yung tindero ng isda. Anak, nakapagtapos ka na. Pwede kang pumili ng kahit sino, bakit siya? Hindi lang siya basta tindero, Maria. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging ako ngayon. Lumingon si Nestor kay Aling Rosa, buong galang. Aling Rosa, alam kong mabigat ang tingin niyo sa akin. Pero hindi ako nandito para agawin ang anak niyo. Nandito ako para ipaglaban siya. Nag-init ang mukha ni Rosa. At sino ka para sabihin yan? Nestor, kung may hiya ka, lumayo ka na lang. Huwag mong sirain ang kinabukasan ng anak ko. Napayuko si Nestor. Alam niyang hindi niya kayang baguhin agad ang pananaw ng ina ni Lorraine. Ngunit sa puso niya, hindi siya lalayo, hindi na muli. Kinagabihan, kinausap ni Lorraine ang kanyang ina. Ma,
Alam kong mahirap itong tanggapin. Pero gusto ko lang tanungin, kailan niyo pa ako pinagdesisyong mamuhay ayon sa gusto niyo, hindi sa gusto ko? Lorraine. Si Nestor ang dahilan kung bakit nakatapos ako. Oo, tinulungan niya ako ng lihim. Pero ngayon, alam ko na, at hindi ko kayang baliwalain ang lahat ng ginawa niya. Tahimik si Aling Rosa. Napatitig ito sa anak, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang determinasyong dati wala, isang Lorraine na hindi na batang sunod Sonyerin, kundi isang babaeng kayang tumindig sa sariling paninindigan. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, may isang aninong matagal nang nagmamasid. Isang lalaking may dating kaugnayan kay Lorraine, si Gerald, ang dating manliligaw na bigla na lang nawala noong college. Nagbalik siya, at sa pagkakita niya kay Nestor, napangisi ito. Ang dami palang nagbago. Pero kung inaakala mong makukuha mo si Lorraine ng ganun lang, nagkakamali ka, Nestor, bulong niya sa sarili. Hindi pa tapos ang laban. Isang gabi matapos ang pagtatalo ni na Lorraine at ng kanyang ina, tila mas mabigat pa ang hanging dumaan sa baryo. Tahimik ang paligid, pero sa isipan ni Nestor, maingay ang mga tanong, tatanggapin pa ba siya ng ina ni Lorraine? May puwang pa ba siya sa mundong ito na puro panlabas na anyo ang batayan? Habang nakaupo siya sa labas ng bahay, hawak ang lumang kwaderno kung saan niya isinusulat ang mga plano para sa bagong negosyo, isang itim na kotse ang huminto sa tapat. Bumukas ang pinto, at mula rito ay bumaba si Gerald, nakasuot ng mamahaling Amerikana, may hawak na sigarilyo, at may ngiting puno ng kumpiyansa. Nestor, wika niya, tinapik pa ang alikabok sa balikat. Hindi kita in-expect dito. Napatingin si Nestor. Kilala niya si Gerald. Siya ang dating manliligaw ni Lorraine noong kolehiyo. Isang lalaking mula sa mayamang angkan. Isang lalaking ang yabang ay kasinlaki ng ego nito. Wala akong interes sa drama mo, Gerald, malamig na sagot ni Nestor. Hindi ako nandito para makipag-away, ngumiti ito. Nandito lang ako para sabihin, welcome back. Pero ingat ka, may mga bagay sa nakaraan na mas mainam nang hindi binubuhay. Kung may kailangan kang sabihin, diretsuhin mo. Fine. Tumayo si Gerald ng diretso. Ayaw kong mawalan ng tsansa. At kung gusto mong maging patas ang laban, bitawan mo na si Lorraine. Dahil sa dulo, alam nating dalawa, hindi kayo magka-level. Hindi sumagot si Nestor. Tinitigan lang niya si Gerald, at sa likod ng kanyang katahimikan ay galit na pilit niyang pinipigil. Sa huli, dagdag ni Gerald, babalik din sa klase niya si Lorraine. At hindi iyon kasama ka. Pagkaalis ni Gerald, naiwan si Nestor sa ilalim ng dilim, pero hindi takot ang naramdaman niya. Sa halip, isang paninindigan ang unti-unting umusbong sa kanyang dibdib. Kinabukasan, sa bahay ni Lorraine. May bumisita raw sa iyo kahapon, bungad ni Rosa, habang nag-aalmusal. Si Nestor po ba? Tanong ni Lorraine. Hindi. Si Gerald. Galing abroad, sabi niya. At mukhang hindi pa rin siya sumusuko sa'yo. Napakunot ang noo ni Lorraine. Hindi ko siya kailangan, Maria. Ano ba talagang nakikita mo kay Nestor? Tanong ni Rosa, may halong inis at pagtataka. Ngumiti si Lorraine. Sa kanya ko nakita ang lalim ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Hindi ko siya pinili dahil lang sa utang na loob. Pinili ko siya kasi, sa mundo ng pagpapanggap, siya lang ang naging totoo. Tahimik si Rosa. At sa unang pagkakataon, parang may bahagyang paggalang na sa kanyang mata. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may paparating na. Panganib. Dahil si Gerald, na sanay makuha ang lahat ng gusto niya, ay hindi papayag na talunin ng isang tindero ng isda. At sa mga susunod na araw, ang tunay na laban ay hindi na lang tungkol sa pag-ibig kundi sa karangalan, katotohanan, at pagkatao. Ilang araw matapos ang biglaang pagbisita ni Gerald, napansin ni Nestor ang kakaibang kilos ng mga tauhan sa kanyang palaisdaan. Tahimik ang mga ito, hindi tulad ng dati. Isa pa, dumami ang mga isdang biglang namamatay, isang senyales na may nangyaring hindi tama. Boss, baka may lason sa tubig, sabi ni Mang Roel, isa sa matagal ng katiwala ni Nestor. Imposible. Laging malinis ang agos dito. Walang bagong kemikal, sagot ni Nestor habang sinusuri ang tubig gamit ang isang test kit. Habang nag-iimbestiga, napansin niya ang mga maliliit na plastik na palutang-lutang sa gilid ng palaisdaan. Karamihan dito ay may label ng isang kemikal na ipinagbabawal, lason sa isda. May pumapasok sa pasilidad niya sa gabi. Hindi niya kailangang manghula kung sino ang may pukana. Samantala, sa isang mamahaling coffee shop sa bayan, nakaupo si Gerald, kalmado at may hawak na tablet. Kachat niya ang isang broker. Sigurado ka bang hindi aabot sa media to? Oo, sir. Sa lokal lang yan.
At kung bumagsak negosyo ng Mr. na yan, madali mo nang mabibili ang lupang kinatitirikan. Ngumiti si Gerald. Perfect. Isang kahig, 2 kwarta, bagsak ang negosyo niya, at mapapalapit ako kay Lorraine. Palalabasin ko akong tumulong. Sa kabilang banda, hindi tumigil si Nestor. Gamit ang CCTV sa paligid ng palaisdaan, na ipasuri niya sa isang technician ang footage. At doon niya nakita, isang lalaking may takip ang mukha, ngunit ang suot, branded na polo, sapatos na mamahalin, at relo na pamilyar. Hindi malinaw ang mukha, pero sapat na ang kilos at estilo para magduda siya. Gerald. Kinagabihan, dumalaw si Lorraine kay Nestor. Naabutan niya itong tahimik, nakaupo sa veranda, hawak ang isang baso ng kape, ngunit hindi umiinom. May problema ba? Tanong ni Lorraine, naupo sa tabi niya. Matagal bago sumagot si Nestor. May sumisira sa palaisdaan. At posibleng, isa sa mga taong kilala mo ang may gawa. Nabahala si Lorraine. Sino? Hindi pa ako sigurado. Pero kung totoo mang si Gerald yun, kailangan mo ring maging handa. Handa saan? Sa posibilidad na hindi lang negosyo ang gusto niyang sirain, kundi pati tayo. Habang lumalalim ang gabi, sabay nilang tinanaw ang palaisadang unti-unting nagiging tahimik, tila humihinga ng malalim bago ang isang malaking unos. Ang mga anino sa tubig ay hindi lang galing sa buwan kundi sa lihim na pilit itinatago ng mga taong ayaw matalo. Sa dilim, hindi lang isda ang nilalason, kundi tiwala, dangal, at pag-ibig. Isang linggo ang lumipas, at lalong lumala ang pinsala sa palaisdaan. Halos kalahati ng mga isda ay namatay, at nagkalugi si Nestor ng daan-daang libong piso. Ngunit hindi siya bumigay, dahil sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang hawak, katotohanan. Gamit ang mga CCTV footage, testimonya ng mga manggagawa, at isang tagong voice recording mula sa isang tauhang dating kagrupo ni Gerald, inipon niya ang mga ebidensyang maglalantad sa sabuatan. Pinili niyang huwag agad sumugod, kundi ipakita ito sa harap ng taong mahal niya at ng taong nagpapanggap. Sabado ng gabi, may handaan sa barangay, isang community event kung saan inaasahang darating si Gerald bilang sponsor. Nakaayos ang plaza, may paraffle, mga banderitas, at mga upuan para sa mga bisita. Dumating si Gerald ng todong ngiti, suot ang mamahaling barong. Nang makita si Lorraine sa isang gilid, agad siyang lumapit. Lorraine, bati niya, sabay abot ng kamay. Buti nandito ka, miss na kita. Gerald, maiksi at malamig ang tugon ng dalaga. Hindi na niya tinanggap ang kamay nito. Biglang, lumapit si Nestor mula sa likuran, dala ang isang USB at isang maliit na speaker. Pasensya na, mga K-bar angay. May mahalaga lang akong gustong iparinig sa lahat. Nagulat si Gerald. Anong kalokohan to? Ngunit nagsimula ng tumugtog ang recording, malinaw na boses ni Gerald. Kung bumagsak negosyo ng Nestor na yan, madali mo nang mabibili ang lupang kinatitirikan. Palalabasin kung ako ang tumulong. Pagkatapos ay ipinakita ni Nestor ang video ng lalaking pumasok sa palaisdaan, kahit nakamaskara, kapareho ng suot ni Gerald sa isa sa mga litrato ng araw na iyon. Tahimik ang buong plaza. Hindi ako marunong sa politika, sa yaman, o sa pangako, sabi ni Nestor habang nakaharap sa lahat. Pero marunong akong lumaban kapag ang dignidad ko at ng mga taong nagtitiwala sa akin ay tinatapakan. Nagpanting ang tenga ni Gerald. Wala kang pruweba, peke yan. Ngunit may lumapit na lalaki, si Kaloy, dating tauhan ni Gerald. Ako na ang bahala sa abogado, Nestor. At handa akong tumstigo. Napaatras si Gerald, nanginginig ang labi. Hindi niyo ako kilala, alam niyo ba kung sino ang pamilya ko? Alam namin, sagot ni Lorraine. Pero mas mahalaga kung sino ka bilang tao. At ngayon, alam na naming lahat. Sa gabing iyon, bumagsak ang maskara ni Gerald, at sa wakas, nakita ng buong barangay ang totoong mukha ng kasinungalingan. At si Nestor, sa unang pagkakataon, hindi na siya ang tindero ng isda sa mata ng mga tao. Siya na ngayon ang lalaking marunong lumaban, hindi lang para sa pag-ibig, kundi para sa karangalan. Pagkatapos ng iskandalong kinasangkutan ni Gerald, mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan. Sa loob lamang ng ilang araw, naglaho ang mabangong pangalan ni Gerald. Na-blacklist sa ilang proyekto, tinanggal ng sponsor, at pinagsarhan ang pinto ng mga negosyong dati niyang kinokontrol. Samantala, si Nestor ay tahimik lamang. Hindi siya nagdiwang, hindi rin nagyabang. Bumalik siya sa palaisdaan at nagpatuloy sa pagsasaayos ng negosyo, kasama ang ilang tauhang mas naging tapat sa kanya matapos ang lahat ng nangyari. Ngunit ang mas mahalaga ay ang pagbabago sa loob ng tahanan ni Lorraine. Isang gabi, habang abala si Aling Rosa sa kusina, lumapit si Lorraine. Mahina niyang sabi. Pwede ba kitang makausap?
Tumigil si Rosa sa ginagawa. Tungkol ba yan kay Nestor? Tumanggaw si Lorraine. Mahal ko siya, Maria. At ngayon, alam ko nang hindi lang puso niya ang malinis, pati ang intensyon niya, at ang buhay niya. Hindi siya tulad ng tingin mo dati. Tahimik si Aling Rosa. Maya-maya'y umupo ito sa silya at muling nagsalita. Alam mo ba, anak, ilang beses ko na siyang nakita noon. Sa palengke, tuyo ang pawis, sira ang tsinelas. Lagi ko siyang kinukutsa sa isip ko. Pero noong nalaman kong siya pala ang dahilan ng diploma mo, natunaw ang lahat ng akala ko. Napaluha si Lorraine. At kung siya ang pipiliin mo, anak, patuloy ni Aling Rosa, hindi ko nahahadlangan. Kinabukasan, sabay na pumunta sina Lorraine at Aling Rosa sa palaisdaan. Naabutan nilang abalang-abala si Nestor, may kausap na supplier. Nang makita niya ang dalawa, agad siyang tumigil. Magandang umaga po, Aling Rosa, magalang na bati ni Nestor, bakas ang pag-aalangan sa tinig. Tumanggaw si Rosa. Gusto lang kitang kamustahin, Nestor. Nagulat si Nestor. Ako po, oo, ngumiti na si Rosa. At, gusto rin kitang imbitahan mamayang gabi. May niluto ako. Gusto kong makilala ka bilang lalaking kasama ng anak ko, hindi bilang tindero ng isda. Hindi agad nakaimik si Nestor. Tumanggaw na lang siya, may bahid ng ngiti sa kanyang mga mata. Kinagabihan, unang beses na naupo si Nestor sa hapagkainan ng pamilyang dati ikinahihiya siya. Tahimik ang umpisa, ngunit habang lumalalim ang gabi, unti-unting nabubure ang mga lamat ng nakaraan. Sa bawat pinggan ng tinola at tasa ng salabat, may unti-unting pagtanggap. At sa isang simpleng gabi ng kwentuhan at tawanan, muling nabuo ang tiwala, at ang pag-asang kahit gaano kamapait ang simula, may tamis pa ring naghihintay sa dulo. Sa isang tahimik na hapon sa ilalim ng punong mangga malapit sa palaisdaan, magkahawak kamay sina Nestor at Lorraine. Tila ba sa bawat dampi ng hangin ay unti-unting nabubura ang sakit ng nakaraan. Ngunit may isang tanong na matagal nang nakaumang sa puso ni Nestor at panahon na para ito'y itanong. Lorraine, bulong ni Nestor, handa ka na ba, kung sakaling, gusto na kitang pakasalan? Napatigil si Lorraine. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Hindi niya ito inasahan, pero hindi rin siya nagulat. Nestor, ngumiti siya, may luha sa mga mata. Kung noon pa lang sinabi mo na yan, baka ikinasal na tayo sa palengke. Natawa sila pareho, pero sa gitna ng tawa, may seryosong titig si Lorraine. Pero may isang bagay akong kailangang linawin, handa na ba tayong harapin ang mga tao sa paligid? Hindi lang ang nanay ko, kundi ang mga tiyahin ko, ang mga pinsan kong mapanghusga, ang mga taong hindi kakilala, pero may masasabi. Tumanggaw si Nestor. Kung tayo ang totoo, sila ang matututong tumanggap. Ngunit habang sila ay nagpaplano, isang sulat ang dumating kina Lorraine, mula sa isang kamag-anak sa Maynila, ang matandang tiyahin niyang si Doña Belinda, ang pinakamakapangyarihan sa kanilang angkan. Nabalitaan kong ikaw ay may kinakasama na taga-baryo, isang tindero ng isda. Kung may balak kang pakasalan siya, asahan mong hindi mo na ako kilala. Mag-ingat sa paglapastangan sa pangalan ng ating pamilya. Nag-init ang tenga ni Rosa pagkabasa nito. Kung alam ko lang na ganito pa rin siya hanggang ngayon, hindi ko sana tinanggap ang kahit anong padala niya noong nagkasakit ang tatay mo. Niyakap ni Lorraine ang ina. Ma, hindi ko ipagpapalit si Nestor para sa kahit sinong mayaman. Ngunit hindi lang salita ang galit ni Doña Belinda. Makalipas ang isang linggo, biglang napatigil ang scholarship ni Lorraine sa graduate studies na pinopondohan nito. Maging ang internship sa isang kumpanya sa lungsod ay biglang kinansela. At dito, muling papasok sa eksena ang isang lihim ni Nestor, hindi pa nila alam, pero si Doña Belinda pala ay may utang noon sa ama ni Nestor, at ang titulo ng lupang tinitirikan ng ancestral house ng kanilang angkan ay nakapangalan pa pala sa kanya. Naging malamig ang mga sumunod na araw para kay Lorraine. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang scholarship at internship ay ang pag-ulan ng masasakit na komento mula sa mga kamag-anak sa social media. Sayang ang ganda mo, Lorraine. Sa tindero ka lang pala babagsak. Napakaraming oportunidad, pero sinira mo dahil sa isang taong hindi kilala sa lipunan. Tahimik lang si Lorraine sa lahat ng ito. Ngunit sa puso niya, alam niyang tama ang kanyang pinipili. Si Nestor ang taong nandoon noong wala siyang inaasahan. Si Nestor ang nagpalipad sa kanya sa kabila ng mga pagkakait. Samantala, si Nestor ay tahimik na bumisita sa isang lumang bangko sa bayan. Bitbit niya ang ilang dokumentong tago sa isang kahon na iniwan ng kanyang yumaong ama. Sa loob nito, may mga titulo ng lupa, kasunduan ng utang, at isang legal na papel na may pirma ni Belinda E. Alvarado. Kausap niya ngayon si Attorney Di Maandel, isang abogadong matagal nang kakilala ng kanyang pamilya. Nestor,
Ang lupa kung saan nakatayo ang ancestral house ng Alvarado ay hindi pa rin na-i-transfer sa pangalan nila. Matagal na pala itong nakasangla sa iyong ama. May bisa pa ba ang dokumentong yan? Kung hindi pa nabayaran ang utang, oo. At ayon sa mga papel na ito, hindi lang lupa ang nakasangla, pati ang ilang negosyo ng pamilya Alvarado, kabilang na ang kumpanyang nagkansela sa internship ni Lorraine. Napamulagat si Nestor. Hindi siya ang tipong naninindik, pero sa pagkakataong ito, naramdaman niyang panahon na para ipaglaban hindi lang ang sarili niya, kundi si Lorraine na pilit inaapakan ng pamilyang ayaw bumaba sa pedestal. Kinabukasan, muling dumalaw si Lorraine sa palaisdaan. Dala-dala niya ang sulat ng pagtanggi mula sa eskwelahan at internship. Nestor, kung pabigat na ako sayo, sabihin mo lang. Naiintindihan ko. Lorraine, putol ni Nestor. May dapat kang malaman. At doon, inilahad niya ang lahat, ang dokumento, ang kasaysayan ng pagkakautang, at ang hawak nilang titulo. Tahimik si Lorraine habang pinapakita ni Nestor ang mga papel. Hindi ko ginustong itago ito. Pero iniingatan ko lang na isipin mong ginagamit kita para makaganti. Hindi ko iniisip yan, mahinang sagot ni Lorraine. Pero kung totoo lahat ng to, ibig sabihin. Tumanggaw si Nestor. Pwede nating ipaglaban kung anong sayo. At pwede mong ituloy ang mga pangarap mo, kahit pigilan nila. Sa huling bahagi ng gabi, sabay nilang tinanaw ang luma't baryadong dokumento, isang papel na kay tagal nang ibinaon sa katahimikan. At sa bawat linya ng tinte nito, nakatala ang paninindigan, ang pagsasakripisyo, at ang simula ng bagong laban. Sa isang umagang tila balot ng mabigat na hangin, tumulak sina Nestor at Lorraine papuntang Maynila. Hawak ni Nestor ang envelope na naglalaman ng titulo ng lupa at mga kasunduan, mga papel na matagal nang niluman ng panahon ngunit matibay pa rin sa batas. Pinaghandaan nilang harapin si Doña Belinda sa mismong ancestral house nito, isang mansyong lumang-luma ngunit tila pinipilit panatilihing marangya gaya ng reputasyon ng pamilya. Pagbukas ng matandang yaya ng pinto, agad silang pinapasok. Tahimik ang paligid. Sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Belinda, tuwid ang likod, malamig ang mata. Lorraine, kaya ka pala hindi na sumasagot sa mga tawag. At ikaw naman, tingin niya kay Nestor, ikaw ang rason kung bakit bumagsak ang kinabukasan ng aking pamangkin. Lumapit si Nestor. Hindi siya nagalit, ngunit hindi rin siya nagpatalo sa tingin. Ako po si Nestor Ramirez. Anak ng yumaong Arturo Ramirez, ang lalaking pinambikwan yung babayaran ng utang para mailigtas ang negosyo ninyo, 30 taon na ang nakalipas. Isinubo ni Belinda ang tasa ng tsaa na tila nanlamig. Walang utang na hindi ko kayang bayaran. Pues, sabat ni Nestor, inilabas ang envelope, ito po ang titulo ng lupang kinatitirikan ng bahay na ito. Nakapangalan pa rin sa amin. Hindi po ito pananakot, ito po ay paalala. Nagbukas si Belinda ng isang mapait na ngiti. Gusto mo ba ng salapi? Yan ba ang kapalit ng katahimikan mo? Hindi po, sagot ni Nestor, diretso ang tingin. Gusto ko lang itigil ninyo ang paninira at panggigipit kay Lorraine. Hayaan ninyo siyang magdesisyon para sa sarili niya. Kung ipagpapatuloy ninyo ang ginagawa ninyo, hindi ko kayo hahadlangan, pero gagamitin ko ang hawak ko, legal at marangal, para manindigan. Tahimik si Belinda. Nang tumingin ito kay Lorraine, may bahid ng lungkot sa mga mata. Pinipili mo talaga ang lalaking yan. Tumayo si Lorraine, taas noo. Pinili ko siya noong araw na ako ang walang-wala at siya ang naroon. At pinipili ko siya araw-araw, hindi dahil sa kung anong meron siya, kundi dahil sa kung sino siya. Umalis silang magkasama, hindi bilang mahirap at mayaman, kundi bilang dalawang taong may paninindigan, may dignidad, at may pag-ibig na hindi kayang bilhin o buwagin ng pangalan o yaman. Sa paglabas nila ng gate, tila mas maliwanag na ang araw kaysa nang sila'y dumating. Makalipas ang isang linggo mula sa harapang iyon, tuluyan nang nanahimik si Doña Belinda. Hindi na muling ginambala si Lorraine, at ang mga kamag-anak na dati mapanghusga ay biglang naging mailap. Wala nang internship, wala nang scholarship, pero malaya na siyang magdesisyon para sa sarili. Sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo siyang ginanahan. Isang gabi habang sila ni Nestor ay nakaupo sa ilalim ng bituin, inilahad ni Lorraine ang isang ideya. Nestor, gusto kong magsimula ng maliit na negosyo. Ngumiti si Nestor. Anong klase? Pangarap kong magtayo ng maliit na kafe. Isang lugar kung saan pwedeng mag-aral ang kabataan, magpahinga ang mga manggagawa, at makahanap ng tahimik na sulok ang kahit sinong naliligaw. Gusto kong ito ang maging ambag ko sa komunidad. Gandahon, sabi ni Nestor, humawak sa kamay niya. At tutulungan kitang matupad yan.
Sa tulong ng ipon ni Nestor at kaalaman ni Lorraine, nagsimula silang buuin ang Cafe Silong, isang simpleng coffee shop malapit sa palengke, katabi ng palaisdaan ni Nestor. Ipinangalan nila ito sa ideya ng Silong, isang lugar ng pahinga sa gitna ng ulan o kahit sa gitna ng pagod. Pinag-isipan nila ang lahat mula sa menu na may kakanin at kapeng barako, hanggang sa mural sa dingding na ipininta ng mga lokal na estudyante. Ginawa nila itong proyekto ng pag-asa, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa komunidad. Dumating ang araw ng soft opening. Maraming taga-baryo ang dumalo, mga suki ni Nestor, dating kaklase ni Lorraine, pati si Aling Rosa na may hawak pang bilaw ng puto. Ang ganda ng lugar nyo, anak, sabi ng isa sa mga kapitbahay. Hindi halatang pinaghirapan lang ng dalawang dating nilalay ng lipunan. Tumawa si Lorraine. Ang tamis ng kapeng pinatamis ng paglalaban. Nang magsara ang kafe ng gabing iyon, huminto si Nestor sa gitna ng espasyo. Nilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit na kahon. Tahimik ang paligid. Tanging lamig ng gabi at liwanag ng ilaw mula sa bintana ang saksi. Lorraine, sabi niya, mahina ngunit buo, hindi lang negosyo ang gusto kong itayo kasama mo. Gusto kong buong buhay ko ay katabi ka. Will you marry me? Hindi agad nakasagot si Lorraine. Umiiyak na siya, nanginginig sa tuwa. Sa dami ng pinaglaban natin, Nestor, sa'yo lang ako sumuko. At tumanggaw siya, buong buo. Kasabay ng pag-ikot ng mga araw ay ang unti-unting pag-usbong ng Cafe Silong bilang paboritong tambayan sa baryo. Ang engagement ni Nestor at Lorraine ay usap-usapan na rin sa buong komunidad, isang love story na sinubak ng panghuhusga pero nanag ang pag-ibig at respeto. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito ay unti-unting gumagapang ang isang anino ng nakaraan. Isang hating gabi, habang nagbibilang ng benta si Nestor, may isang lalaking hindi pamilyar ang lumapit sa kafe. Matangkad, maitim ang balat, may peklat sa kaliwang kilay. Magandang gabi, bati nito, habang tinatapik-tapik ang mesa. Ikaw si Nestor Ramirez, di ba? Tumanggaw si Nestor, alerto. Oo, may kailangan ka ba? Wala naman, sagot ng lalaki, sabay ngiti, malamig at mapanokso. Gusto lang kitang batiin. Malayo na ang narating ng anak ni Arturo, sa wakas, bumangon din kayo. Anong koneksyon mo sa ama ko? Tanong ni Nestor, nangingilid ang tensyon sa boses. Sabihin na lang natin, utang na loob ng pamilya mo kung bakit buhay pa kayo ngayon. Pero hindi lahat ng utang ay libre habang buhay. Pagkatapos nito, iniwan siya ng lalaki ng isang maliit na sobra. Sa loob, may litrato ng lupaing hawak pa rin ni Nestor, at isang dokumento ng kaso ng pag-aangkin, pirmado ng isang bagong pangalan, Jericho Salazar. Kinabukasan, ibinahagi ni Nestor kay Lorraine ang pangyayari. Hindi ako natatakot, sabi ni Nestor. Pero ayokong mangyari ito sa panahong dapat ay naghahanda tayo sa kasal natin. Huwag nating hayaang manako ng takot ang panahon natin, sagot ni Lorraine. Kung may haharapin, sama natin haharapin. Sa gitna ng paghahanda sa kasal, nagsimula rin silang maghanap ng abogado para harapin ang bagong bantang legal. Habang si Lorraine ay abala sa pagdisenyo ng kanilang simpleng handaan, si Nestor ay muling bumalik sa mga lumang record ng kanyang ama, at doon niya natuklasan ang isang lihim na lalong nagpapalalim sa kwento ng kanilang pamilya. Ang lalaking si Jericho Salazar ay dating kasama ko sa negosyo. Ngunit dahil sa kasakiman, siya ang dahilan kung bakit muntik kaming mawala ng lahat. At kung may babalik man siya sa buhay mo, anak, maghanda ka. Hindi lang lupa ang habol niya, kundi ang alaala ng galit na taglay niya noon pa man. Lumalalim ang gabi sa Cafe Silong. Sa halip na katahimikan ng buwan, pinakanak ang halakaka ng mga customer ang umaalingaw-ngaw, mga estudyanteng nagpapahinga, manggagawang nagpapainit ng katawan sa kape, at magkasintahang tulad ni Nestor at Lorraine na dati binuo sa lilam, ngayon ay hayagang nagmamahalan sa liwanag. Ngunit habang sila'y abala sa pag-aayos ng wedding invitation, may dumating na balita mula sa barangay. May nagpakalat po ng flyers, Sir Nestor. Laman poon, sinisiraan ang kafe nyo. Sinasabing galing daw sa illegal money, ang pinamponder nyo. Damyugo ang mukha ni Lorraine sa hiyat inis. Si Nestor ay nanatiling tahimik, ngunit ang matalim na titig nito ay tila naghahanap ng kasagutan. Hindi na sila kailangan pang manghula. Isa lang ang may dahilan at mauibong gawin iyon, si Jericho Salazar. Kinabukasan, isang inspector mula sa munisipyo ang dumating. May reklamong ipinasok umano si Jericho, umano'y walang tamang dokumento ang Cafe Silong para mag-operate. Mabuti na lang, kompleto at malinis ang papeles nila. Ngunit hindi rito tumigil ang gulo. Ilang araw pa lang, biglang bumagsak ang benta. May ilang customer na hindi na bumalik matapos mabasa ang chismis online. Si Lorraine, bagaman nasasaktan, ay matatag.
Kung dinadaan niya tayo sa paninira, dadaanin natin siya sa katotohanan. Kung masama siya, kailangan natin maging mas mabuti. Hindi tayo lalaban gamit ang parehong armas. Ngunit si Nestor ay unti-unting nag-iinit. Isang gabi, muling nagpakita si Jericho. Sa pagkakataong ito, pumasok siya sa kafe at umorder ng kape. Habang iniabot ni Nestor ang tasa, nagsalita si Jericho. Hindi mo ko kayang talunin, Nestor. Hindi sapat ang yaman ng ama mo para tabunan ang kasalanan ng pamilya niyo sa akin. Kung may atraso kami, idaan mo sa korte, sagot ni Nestor, matatag. Hindi sa paninira. Ngumiti si Jericho. Malapit na ang kasal niyo, di ba? Huwag mong hayaang may mangyaring masama sa araw na yon. Pagkatapos, iniwan niya ang kape, hindi man lang tinikman. Pag-alis ni Jericho, agad tumawag si Nestor sa abogado nila. Kinabukasan, isinampa nila ang kasong paninirang puri at harassment laban kay Jericho. Ngunit alam nilang hindi iyon agad matatapos. Sa gitna ng kasiyahan ng wedding planning, ngayon ay may halong pangamba. Lalong naging mahigpit ang seguridad nila sa kafe. At si Nestor, habang lalong yumiigting ang tensyon, ay tahimik na naglalakad gabi-gabi, sinisigurong walang lihim na panganib ang dumarating sa kanila. Ilang araw bago ang kasal, naging abala ang buong baryo sa paghahanda. Sa kabila ng mga banta, pinilit ni Nestor at Lorraine na ituloy ang plano, hindi dahil sa katigasan ng ulo, kundi dahil ayaw nilang hayaang manalo ang takot. Ang cafe ay pansamantalang isinara para magamit bilang reception venue. Si Aling Rosa at ilang kababaihan sa komunidad ang nagsipagkusang tumulong, may nagluluto ng kakanin, may nag-aayos ng dekorasyon, may nagpaprint ng pangalan ng bagong magsing irog sa tela. Ngunit sa isang iglap, ang kasiyahan ay naputol. Habang bumibili ng mga bulaklak sa palengke, si Tio Benito, ang matandang tiyuhin ni Nestor na nagpalaki sa kanya matapos mamatay ang kanyang mga magulang, ay tinamaan ng motor na walang plaka, at agad dinala sa ospital. Pagdating nila sa emergency room, iniulat ng nurse, na may nakakita raw sa plaka bago ito tinanggal. Sabi ng testigo, parang, SALAZAR08, raw ang simula, pabulong na sabi ng nurse. Tingin niyo po ba may kinalaman sa yung mga binanggit niyo dati? Nanlumo si Nestor. Si Lorraine ay tahimik, ngunit nanginginig sa galit at takot. Kung pati pamilya mo ay pinupuntirya na, aniya kay Nestor, hindi na to basta galit. Ito'y paghihiganti. Makalipas ang 2 araw, medyo bumuti ang kalagayan ni Tio Benito. Ngunit dahil sa aksidente, kinailangan nilang ipagpaliban ang kasal ng 3 linggo. Marami sa mga imbitado ang umunawa, ngunit ang masakit ay ang pag-aalinlangan ng ibang kaibigan. Baka dapat wag na lang ituloy kung may panganib, sabi ng isa. Baka sign na yan, dagdag pa ng isa. Ngunit si Lorraine, sa gitna ng lahat, ay lalong tumatag. Ang kasal ay hindi dapat nagaganap lang kapag madali. Sa gitna ng unos, doon natin mas kailangang manindigan. At si Nestor, bagaman sinisikil ng konsensya dahil nadamay ang tiyuhin, ay muling nagpasya, hindi siya uurong. Sa lihim, ipinahanap ni Nestor si Jericho. Gumamit siya ng private investigator, pinuntahan ang lumang mga koneksyon ng kanyang ama, at doon niya nalaman. Si Jericho ay dating kababata ni Arturo, ngunit nadamay sa isang malaking scam noon na si Arturo ang pinaratangang pasimuno, kahit wala itong kasalanan. At mula noon, itinuring na ni Jericho ang pamilya ni Arturo bilang ugat ng kanyang pagkawasak. Ngayon, bumalik siya hindi lang para sa lupa, kundi para iparamdam sa anak ng kanyang dating kaibigan ang parehong sakit na naranasan niya. 3 araw bago ang muling itinakdang kasal ni Nestor at Lorraine, bumuhos ang malakas na ulan na tila sumasalamin sa tensyon sa paligid. Ngunit kahit madilim ang langit, maliwanag ang desisyon ng magkasintahan, itutuloy ang kasal, kahit anong mangyari. Habang si Lorraine ay abala sa final fitting ng kanyang kasuotan, si Nestor naman ay nakatanggap ng isang text message mula sa numerong hindi rehistrado. Kung gusto mong matapos na lahat ng ito, magkita tayo sa dating imbakan ng lumang isda, alas 7 ng gabi, J. Hindi ito pinaalam ni Nestor kay Lorraine. Alam niyang delikado, ngunit pakiramdam niya ito na ang pagkakataong wakasan ang banta, hindi para sa kanya lang, kundi para sa kinabukasan nilang dalawa. Gabi. Ang dating imbakan ng isda ay isang abandonadong gusali sa likod ng palaisdaan. Madilim, malamig, at amoy kalawang. Pumasok si Nestor, hawak ang flashlight at determinasyon. At naroon si Jericho, nakaupo sa isang silyang gawa sa sira-sirang yero, may hawak na lumang larawan ng tatay ni Nestor. Akala mo ba'y madali lang kalimutan ang pagkawasak ng isang buhay? Panimula ni Jericho, malamig ang boses. Sinira ng ama mo ang negosyo ko. Tinakbuhan niya ako. At ngayon, ikaw, nagpapakasarap, ginagawang bayani. Hindi ko kasalanan ang nakaraan niyo, mariing sagot ni Nestor.
At hindi ko pinili ang pagiging anak niya. Pero pinili kong ayusin ang buhay na iniwan niya. Ikaw, Jericho, pinili mong mabuhay sa galit. Hindi mo ako kilala. Sigaw ni Jericho, sabay labas ng patalim mula sa bulsa. Isang saksak lang, mawawala ang lahat ng iniingatan mo. Ngunit bago pa siya makalapit, may sumigaw mula sa dilim. Itigil mo yan, Jericho. Si Lorraine. Kasunod ang dalawang barangay tanod at ang abogado ni Nestor. Sa isang iglap, inaresto si Jericho. Hindi na siya nakapanlaban, mukhang pagod na rin sa sariling pagkatalo. Ang patalim ay nahulog sa sahig, kasama ng kanyang galit na hindi na makakapinsala. Paglabas nila ng gusali, biglang tumigil ang ulan. Parang sinadyang abutin ng langit ang wakas ng isang mahaba at madilim na kabanata. Kinabukasan, habang nililinisan ang kafe silong para sa kasal, tahimik na lumapit si Lorraine kay Nestor. Akala mo ikaw lang ang magtatanggol. Sa atin, aniya. Pero tandaan mo, hindi mo na kailangang gawin yan mag-isa. Partner mo na ako, tandaan mo yan. Ngumiti si Nestor, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, malaya siyang huminga, hindi dahil wala ng problema, kundi dahil hindi na niya kailangang harapin ito mag-isa. Dumating ang araw na pinakaaabangan sa buong baryo. Sa wakas, ang kasal ni Nestor Ramirez at Lorraine de Vera ay magaganap, isang sampa ang pinagdaanan ng maraming unos, pagsubok, at pagdurusa, pero higit sa lahat, ng wagas na pagmamahalan. Ang kafe silong ay ginawang hardin ng mga bulaklak at puting tela. Sa ilalim ng malaking punong mangga sa likuran ng kafe idinaos ang seremonya. Doon din unang nagkatinginan si Lorraine at Nestor noong siya'y pasulyap-sulyap pa lang habang nilalay ang binatang tindero. Ngayon, siya na ang babaeng nakaputi, ang babaeng buong pusong nagsabing, oo. Nandoon si Aling Rosa, si Tio Benito na kahit may saklay ay nagpilit dumalo, ang mga kapitbahay, at ilang dating guro ni Lorraine, ang ilan sa kanila, noon ay may pag-aalinlangan pa kay Nestor. Pero ang lahat ng iyon ay napawi na ngayon. Nang tumugtog ang gitara para sa paglakad ni Lorraine, napahawak si Nestor sa dibdib. Para siyang batang muli, hindi makapaniwala na ang babaeng dating mailap, ngayon ay kanya na. Si Lorraine, habang lumalapit, ay tila sinasariwa ang lahat, ang unang araw na binigyan siya ng bulaklak ni Nestor, ang pagtanggap niya ng lihim na scholarship na hindi niya alam ay galing sa binatang ito, at ang araw na inamin niyang mali siya sa paghusga. Tinanggap kita noon bilang lihim na tagapagtanggol, sabi ni Lorraine habang umiiyak. Ngayon, tinatanggap kita bilang asawa, sa harap ng Diyos, ng bayan, at ng sarili kong puso. Pangakong sa lahat ng unos, ako ang magiging silong mo, sagot ni Nestor, may luha sa mata. Walang gulo, walang biglaang problema. Sa halip, isang tahimik at payapang pagtatapos ng isang mahabang yugto. Wala si Jericho, siya'y nasa kustodiya ng batas, at kahit hindi pa tapos ang kaso, nakasiguro si Nestor na hindi na ito muling makakapinsala. Pagkatapos ng kasal, nagpalakpakan ang lahat. Ang kafe silong ay napuno ng tawanan, musika, at masasarap na pagkain. Wala nang nagtanong kung saan galing ang yaman ni Nestor. Wala nang nagtanong kung bakit pinili ni Lorraine ang isang dating tindero. Ang tanong na lang ay, kailan susunod ang anak ninyo? Sa gabing iyon, habang magkatabi sina Nestor at Lorraine sa ilalim ng bituin, tahimik silang naghawakan ng kamay. Bukas, anong gusto mong gawin? Tanong ni Lorraine. Simulan ang buhay natin. Hindi bilang mayaman, hindi bilang sikat. Kundi bilang Nestor at Lorraine, mga taong natutong magmahal kahit sa pinakamasakit. Isang taon matapos ang kasal, nag-iba ang ihip ng hangin sa kafe silong. Mas malawak na ito ngayon, may ikalawang palapag, sariling bakery sa likod, at libreng reading nook para sa mga batang mahihilig magbasa. Ngunit higit sa lahat, may bagong liwanag na dumating sa buhay nina Nestor at Lorraine, isang sanggol na babae na pinangalanan nilang Liwanag. Siya ang simbolo ng lahat ng pinagdaanan natin, sabi ni Lorraine habang kinakarga ang sanggol. Liwanag, sa gitna ng madilim na nakaraan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may bagong tensyon na bumabalik sa paligid. May kumakalat na balita tungkol sa balak ng isang malalaking negosyante na bilhin ang buong lupaing kinatitirikan ng Cafe Silong, bahagi umano ng modernisasyon ng baryo. At kasama sa mga negosyanteng ito ay isang apelyidong hindi nila inaasahan. Salazar Holdings. Nabigla si Nestor. Hindi ito maaaring si Jericho, na hanggang ngayon ay nakakulong. Ngunit nang tanungin niya ang abogado nila, nalaman niyang may kapatid si Jericho na matagal nang naninirahan sa ibang bansa, si Marquez Salazar, isang cold-blooded businessman na hindi naniniwala sa sentimentalidad o alaala. Kung hindi kayo magbebenta, ipasasara namin ang lugar ninyo sa pamamagitan ng zonang. Isang taon lang, wala ng Cafe Silong. Ito ang banta ni Marquez sa legal na sulat na kanilang natanggap.
Habang pinapatulog ni Lorraine si Liwanag, tumingin siya sa asawa. Hindi na ito laban natin lang. Laban na ito para sa anak natin. Para sa kinabukasan niya. Tumanggaw si Nestor. Ang dati simpleng tindero ng isda, ngayon ay isang ama, negosyante, at tagapagtanggol ng alaala. Kung akala nila'y bibitiw tayo, mali sila. Hindi tayo para sa negosyo lang. Tayo'y alaala, silong, at pamana. At ipaglalaban natin ito. Makalipas ang isang linggo matapos matanggap ang legal na liham, isang itim na SUV ang huminto sa harap ng Cafe Silong. Mula roon ay bumaba ang isang lalaking nasa edad 40, matikas, nakaitim na suit, at may matalim na tingin, si Marcus Salazar. Tahimik ang paligid. Ang mga customer sa cafe ay napatingin. Si Nestor, kahit alam niyang darating ito, ay huminga ng malalim bago sinalubong ang lalaki. Nestor Ramirez, anang boses ni Marcus, kalmado ngunit malamig. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Ayaw naming sirain kayo, pero kung kailangan, gagawin namin. Ang lupaing ito ay estratehikong bahagi ng plano namin. Plano ninyong palitan ang alaala ng mga tao ng sementadong gusali. Sagot ni Nestor, diretsahan. Hindi ito basta lupa. Dito kami bumangon, dito lumaya ang asawa ko sa panghuhusga. Dito lumalaki ang anak namin. Ngumisi si Marcus, sentimiento. Walang halaga yan sa mundo ng negosyo. Pero sige, bigyan ko kayo ng pagkakataon. Kung makakabayad kayo ng 5 milyong piso bilang counter offer sa loob ng 2 buwan, titigilan ko kayo. Kung hindi, pasensya na. Pagkaalis ni Marcus, agad silang nagpulong ni Lorraine. Hindi imposible, ani Lorraine. May kaunting ipon tayo, may kita sa kafe. Baka may pwedeng utangan. Pero kailangan nating maging matalino. Mas higit pa dyan ang kailangan natin, sagot ni Nestor. Kailangan nating tumayo bilang komunidad. Kinabukasan, nagsimula ang Project Liwanag, isang community campaign para iligtas ang Cafe Silong at ang lupaing kinatitirikan nito. Naglunsad sila ng donation drive, charity events, food bazaars, at art exhibits ng mga bata. Ang kwento ng Cafe Silong ay lumaganap sa social media. Ang hashtag na hashtag iligtas ang silong ay naging viral. Ngunit habang dumarami ang sumusuporta, may kapalit itong panganib. Isang gabi, sinira ng hindi kilalang mga lalaki ang bakery sa likod ng cafe. Wasak ang pintuan, basag ang ilang gamit. Isang papel lang ang iniwan. Hindi ito emosyon. Negosyo lang, MS. Tahimik si Nestor habang nililinas ang gulo. Dumating si Lorraine, may bitbit na si Baby Liwanag, at humawak sa kanyang braso. Hindi lang negosyo ito, Nestor, bulong ni Lorraine. Pamilya natin ito. Pamana ito para sa kanya. Nagangat ng tingin si Nestor, at nakita niya ang mata ng anak nilang si Liwanag, masaya, inosente, at walang muwang sa gulong dinaranas nila. Ipaglalaban natin to hanggang dulo. Isang linggo matapos ang pag-atake sa bakery, nagsimulang maramdaman ang pagkakaisa ng buong komunidad. Sa bawat sulok ng baryo, may mga karatulang nakasabit. Cafe Silong ay alaala, hindi negosyo. Ipaglaban ang silong, ipaglaban ang pamana. Sa tulong ng isang batang vlogger na dati ring scholar ni Lorraine, na ipamahagi sa social media ang buong kwento nila, mula kay Nestor na dating nilalay, ang lihim niyang pagtulong, ang kanilang kasal, at ngayon, ang bantang pagbure sa kanilang tahanan. Mabilis itong nag-viral. Isang linggo lang, tumabo ng daan-daang libong views ang video, at ang online fundraiser ay umabot na sa 1.8 million pesos, lagpas sa kalahati ng kailangan nila. Ngunit si Marcus Salazar ay hindi tumitigil. Isang araw, biglang isinara ng lokal na munisipyo ang kafe dahil umano sa violation ng sanitation code. Lahat ng permit nila ay isinailalim sa re-evaluation. Lihim na minanipyela ang mga dokumento. Nang lapitan ni Nestor ang opisina, tinanggihan siya ng alkalde. Patawarin mo ako, Nestor. Masyado silang makapangyarihan. May hawak silang kontrata sa provincial development. Hindi ito sapat para tumigil tayo, ani Lorraine, habang ginagamot ang paso ng isa sa mga empleyado nila na nadamay sa pagsira ng bakery. Kung pipaikit tayo, wala na tayong maiiwang pamana para sa anak natin. Nagdesisyon silang lumaban ng legal. Tinawagan ni Nestor ang dati niyang abogado, si Attorney Ina, na minsang tinulungan niya noong ito'y nawala ng tirahan, at siya'y nag-alok ng tulong noon pa man. Panahon na para suklian ko ang kabutihan mo, sabi ni Attorney Ina. Tutulungan ko kayong patunayan sa korte ang katiwalian ng Salazar Holdings. Habang lumalalim ang gabi, nagtipon ng mga kabataan, matatanda, at maliliit na negosyante sa plaza. Nagpahayag si Nestor, hindi ito laban ng mahirap laban sa mayaman. Ito'y laban ng may puso laban sa may kapangyarihan. Hindi kami humihingi ng awa. Hinihingi namin ang katarungan.
Palakpakan. Sige 1. Luha. Ang dating tindero ng isda, ngayon ay leader ng bayan. Habang palakas ng palakas ang suporta ng bayan para sa Cafe Silong, tahimik namang gumagawa ng panibagong galaw si Marquez Salazar. Hindi na siya umaasa sa dahas. Alam niyang ang tunay na kahinaan ay nasa loob, sa puso ng tao. At sa gerang ito, ang pagkakaisa ni Nestor at Lorraine ang pinakamalakas na sandata. Kaya't hinanap niya ang isang tao na dating malapit sa kanila, isang taong alam niyang may puwang pa rin sa kanyang dibdib ang inggit at pangarap. Ang pinsan ni Nestor, si Rodrigo. Si Rodrigo ay matagal nang nagtatanim ng galit kay Nestor. Lumaki silang magkasama, ngunit habang naging matagumpay si Nestor, siya'y naiwan sa gilid, palaging panakip-butas sa negosyo. Nag-apply siya minsang maging co-investor sa Cafe Silong, ngunit tinanggihan ni Nestor dahil kulang ito sa disiplina sa pera. Ngayon, isang lihim na alok ang kanyang natanggap. 500,000 piso, ani Marquez, habang isinusulat sa tseke. Kapalit ng maliit na pabor. Ilabas mo sa media ang mga sikreto ng pinsan mo. Lahat ng maaring ikasira niya, kahit totoo, kahit hindi. Gawin mong kontrobersya. Patunayan mong hindi siya kasing linas ng tingin ng mga tao. Tahimik si Rodrigo. Saglit na tumingin sa tseke, at tinanggap ito. Kinabukasan, isang anonymous video ang kumalat sa social media. Ayon sa boses sa video, si Nestor umano'y may itinatagong dirty money na ginagamit sa kafe, pera raw ito mula sa illegal smuggling ng isda sa pier noon. Wala itong konkretong ebidensya, pawang salita at mga edited na larawan. Ngunit dahil sa kasikatan ng Cafe Silong, mabilis itong kumalat. Fake news, galit na sabi ni Lorraine habang binabasa ang mga komento online. Ginugulo tayo. Pinipilit tayong mawala sa focus. Tahimik si Nestor. Hindi dahil guilty, kundi dahil masakit ang makitang ang sariling kamag-anak ang posibleng may gawa. Alam mo bang si Rodrigo ang nagbenta ng motor natin noon para sa bisyo? Tanong niya. Pero kahit kailan, hindi ko siya ipinahiya. Kahit kailan, sinubukan ko siyang isama. Lumapit si attorney. Ina, nakatrace na namin ang bank record ng anonymous uploader. Hindi pa final, pero mataas ang posibilidad na may kinalaman si Marquez at si Rodrigo. Tahimik si Nestor. Tumingin siya kay Lorraine at kay Baby liwanag. Hindi pera ang tunay nilang pakay. Ang gustong wasakin ay ang tiwala ng mga tao. Ang gusto nilang patayin ay ang alaala. Ngunit bago pa man sila madurog, isang sorpresa ang dumating. Naglabas ng pahayag ang Provincial Board of Cultural Heritage at sinabing isa sa mga ikokonsidera para sa Protected Cultural Space ay ang Cafe Silong kung mapapatunayan ang halaga nito sa lokal na kasaysayan at edukasyon. Isang bagong pag-asa, gabing tahimik, hating gabi na halos, ngunit gising pa si Nestor. Nakaupo siya sa may gilid ng Cafe Silong, hawak ang isang lumang larawan nila ni Rodrigo noong bata pa sila, nakangiti, magkayakap, parehas pang nangangarap. Naputol ang kanyang pagbabalik tanaw nang dumating si Rodrigo, lasing ang lakad, hawak ang kalahati ng perang ibinayad sa kanya ni Marquez. Nestor, nagpunta ako para ibalik to. Hindi ko na kayang tiisin. Pero huli na yata, no? Tahimik si Nestor. Tiningnan niya ang pinsan, marumi ang damit, nanginginig ang kamay, at bakas ang bigat ng konsensya sa mukha. Alam mo bang kahit kailan, hindi kita itinuring na kalaban. Pinagtiwalaan kita, Rodrigo. Tinuring kitang kapatid. Umiyak si Rodrigo, sumubsob sa lupa. Inggit lang ako, Nestor. Akala ko, mas magiging masaya ako kung ako ang nasa lugar mo. Pero ang totoo, kahit may pera ako ngayon, mas lalo akong walang kwenta. Pumasok si Lorraine, tahimik lang na pinanood ang dalawa. Kung talagang gusto mong bumawi, ani Nestor, gamitin mo yung nalalaman mo laban sa taong nagpakalat sa atin ng kasinungalingan. Tumstigo ka laban kay Marquez. Pumunta ka sa hearing. Harapin mo ang ginawa mo. Kinabukasan, tumayo si Rodrigo sa harap ng barangay at media. Inamin niyang siya ang nasa likod ng peking video, at si Marquez ang nag-utos. Isang malaking balita ang lumabas. Salazar Holdings, inakusahan ng panunuhol at paninira sa negosyong lokal. Kasabay nito, sinimulan ni Nestor at Lorraine ang kampanyang Kwento ng Cafe Silong, isang oral history exhibit sa loob ng kafe, kung saan inanyayahan ang mga matanda sa baryo na magbahagi ng alaala nila sa lugar. Dito lumitaw ang makapangyarihang ebidensya, ang Cafe Silong pala ay dating simbahan sa ilalim ng gyera, isang silungan ng mga sugatang sundalo noong panahon ng pananakop. Doon nagsimula ang pagtulong ng mga lokal sa isa't isa, kwentong lumipas sa henerasyon, ngunit nabuhay muli. Ilang linggo bago ang deadline ni Marquez, isang sulat ang natanggap ni Nestor. Ipinapasa ilalim ang Cafe Silong sa Cultural Protection Act. Ipinagbabawal ang pagbebenta o pagpapusara ng lugar. Ito'y pamana ng bayan.
Nang mabasa ni Marquez ang balita, hindi na siya umalma. Alam niyang tapos na ang laban. 5 taon ang lumipas. Si Liwanag, 6 na taong gulang, ay tumatakbo sa paligid ng Cafe Silong, ngayon ay isa ng Cafe Library Museum. Sa tabi niya ay ang amang si Nestor, may puting buhok na sa gilid ngunit malakas pa rin ang sigaw sa palengke tuwing umaga. Si Lorraine ay guro na sa lokal na paaralan, nagtuturo ng kasaysayan, gamit ang sariling karanasan bilang aral. At sa isang sulok ng kafe, may nakaukit na bagong bato. Sa bawat silong na pinagtaguan, may alaala ng pag-ibig. At sa bawat pag-ibig, may pamana ng liwanag.